Panahon ni ni Noah, mga kapatid, kilala niyo si Noah? Ito, drip lang yung tubig na nakikita niyo, ano? Si Noah ay inutusan ng Diyos. Sabi ni Noah, Noah, gumawa ka ng arko dahil magbibigay ako ng ulan. Amen ba? Ulan. Ilang days of rains has been poured during the time of Noah. 40 days and 40 nights. Isipin niyo yung ulan ng Ondoy, no? Na walang habas, na walang hinto. In 9 hours, ang sabi ng mga expert, nagpaulan ng almost 30 days of rains. Pero yung panahon ni Noah, hanggang sa taas ng Mount Everest, isipin niyo yung pinakamataas na bundok, ay napuno ng tubig at lahat ay nabasa, yung iba ay nalunod. Ang naligtas lang, mga kapatid, ay ang pamilya ni Noah. Ilan po silang naligtas? 8. Si Noah, yung asawa niya at yung kanyang 4 na anak. Sino po yung 4 na anak ni Noah? Yan, ha? Parang may narinig ako spam, ha? Di ba? 3 yung anak ni Noah at yung isa doon ay napadpad doon sa bansang Israel o yung East. Yung iba naman napadpad sa Africa at yung part ay napunta ng Europe, kaya nag-spread ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Noah. Amen ba? Pero ano po ang gusto nating bigyan ng diin na nung time na yon wala namang ulan. Ang nagbibigay ng tubig sa mga halaman ay mga hamog. Amen ba? Ano sa Tagalog yung hamog? Ha? Tagalog na nga eh. At least alam ko nagising kayo, no? Sa English ay dew, no? Parang may fog. Ayan. At hindi sila nakakita ng ulan. Pero nung bumuhos ang ulan, huli na ang lahat para sila ay tumanggap sa alok ng tinatawag na kaligtasan. Amen ba? Itong ating journey na 30 days of journey for God's blessing, kailangan tayong mag-on board. No? Kailangan nating sumakay sa barko ng pagpapala. Amen ba? Para tayo po ay makaranas ng kaligtasan sa unos, makaranas po tayo ng God's provision. Imagine, 30 days, 40 days, and 40 nights, ano yung kinakain nila sa barko? Ha? 40 days and 40 nights. So, merong tinatawag na ecosystem sa loob. Yung itlog, yung manok, nangingitlog. O, di meron na silang prito sa umaga. Oo. At pagka nagkagutuman, may fried chicken sa gabi. Pero I'm sure meron silang grain, ano? Or meron silang mga flour para meron silang pagkain na tinapay. Amen ba? I do believe itong ating journey, yung this time, ay seed of generosity or seeds of giving. Yung first natin ay pinag-usapan po natin yung tinatawag na dinifferentiate po natin ano yung mga seed of blessing, yung obedience versus disobedience. At sumunod ay hard work o pagiging masipag versus laziness. Generosity o pagiging mapagbigay versus kuripot. Amen ba? Hanggang ngayon ba, mayroon pang kuripot dito? Sabi mo sa katabi mo, hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nakakaalis sa tanikala? Dahil ang yumayaman ay mapagbigay. Amen ba? Ang yumayaman ay mapagbigay. And then yung last, faithful versus unfaithfulness.
At nung nakalipas na linggo, tinuro po sa atin ni Pastor Sunny yung tinatawag na hard work, yung pagiging masipag. Amen ba? Sino nagturo ng obedience? I do believe silang David, ano? Yung masunurin. At ngayon naman, sa pangatlo nating seed o 30-day journey of God's blessing, ang message po natin ay seeds of generosity o pagbibigay. Sa Bible, kung pag-aaralan po natin ang Biblia, meron pong mahigit 2,000 na verses patungkol po sa pagbibigay, pagtulong, at pagiging makusang loob ng pagbibigay. More than 2,000 verses in the Bible mention about giving. Pero wala tayong masyadong time para isa-isahin natin. Dito naman, kung magno-note kayo, meron lamang po akong 4 na basic principles of giving. Ano nga ba yung basic principle of giving? Una, priority. Number 2, proportional giving. Number 3, sacrificial giving. And number 4 is cheerful giving. 4 po yun. Una, sa screen, as you can see, meron pong tinatawag na priority. Sabi mo sa katabi mo, priority. Makikita natin yan sa Proverbs chapter 3, verse 9. Ang sabi, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. Unahin natin ang Diyos, priority. Pag sinabing priority, ano ibig sabihin nun? Sa lahat ng listahan, nandun siya sa ilalim. Tama ba? Mali, no? Ang priority, dapat sa listahan siya yung una, top of the list. Sa umaga, pagising natin sa umaga, ano ang ating priority? Iba-iba, no? Wow, Lord. Tama yan, ano? Siguro yung iba, ano kaya kakainin ko? Magpapandesal ba ako o sinangag, no? Priority nila, breakfast. Iba-iba mga priority ng tao. Yung iba naman, siguro si Lord muna. Pero in reality, sino ba sa inyo pagising nyo parang, praise the Lord, tugtugin natin yung kanina, Lion of the Lamb, no? Ibang klaseng level yung message na yun, ano? Hindi naman tayo ganun kagad na very spiritual. Pagising natin sa umaga, talagang ano yan, battle yan. It's either we sleep again, tulog ulit, or isaka-saka na muna yung mga gagawin for the day kasi muulan naman, masarap naman matulog, tsaka ang haba ng holiday. Ganun ba? Ano ba yung priority natin? Ang sabi ng Matthew chapter 6, verse 33, ano po ang sabi ron? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yung first, yan po yung ating priority. Pwede nating isa-isahin. Yung first, sino ba sa inyo ang first, yung finance? Inuuna ba natin ng Lord sa ating finance? Sa first. Letter I sa first. Sa interest, what occupy your whole week? Ano yung nagbibigay sa iyo ng pagkakaabala, busy sa isang linggo? In your interest. Inuuna niyo ba si Lord? And then sa letter R, relationship. Nandun ba si Lord sa inyong relationship? Kasama ba si Lord sa inyong family devotion? And then sa inyong first, sa inyong schedule, what your daily look like? Pag tinitingnan natin yung calendar, ano itsura ng araw ko ngayon? What's my first? And then in letter T, trouble, who do you call when you are in trouble? Sino ang tatawagan mo pag ikaw ay gipit? Ikaw ay Gina G. Ikaw ay nasa panganib o ang petsa ng iyong kalendaryo ay laging Linggo di Peligro. No?
Yan ba? Who is your first? In your finance, interest, relationship, schedule, trouble. Pero ang sabi rito sa basic principle of giving, priority of giving is honor the Lord with your possession and with your first fruit of all your increase. Ito po ay utos ng Diyos. Tingnan po natin sa next verse. Ito po ay utos ng Diyos. Ang sabi rito sa Exodus 22, verse 39, do not delay. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong i-delay. Ano sa Tagalog i-delay? No? Do not delay. Huwag mong ipagkasaka-saka. O kaya sa Spanish, mañana, no? Yon, huwag maalintana. Huwag mong i-delay, huwag mo siyang ilagay sa least priority, huwag mo siyang ilagay sa dulod. You shall not delay to offer the first of your ripe produce and your juices. The firstborn of your son you shall give to me. Mga kapatid, maliwanag, maging yung mga unang ipinapanganak sa time ni Moises, isinulat nila yung batas na lahat ng panganay, specifically lalaki, ay i-offer sa Diyos. Maliwanag po. At yung mga first ng kanilang produce, kung ikaw ay nagtatanim ng kamatis, yung unang pitas ng bunga ng kamatis, kanino? Kay Lord. Yan po yung inuutos dito. O kaya mangga, first time na bumunga lang yung mangga, yung unang bunga, ay ini-offer yan doon sa priest. At ito'y winawagayway na nagsasabi, pinagpala kayo. Verse 30, likewise, you shall do with your oxen, pati yung mga hayop, your sheep. It shall be its mother 7 days, and on the 8th day you shall give it to me. Tatandaan nyo noong time ni Moises, ang mga anak ni Israel ay pinaanod sa Nile River, namatay yung mga lalaking panganay. Specifically, mga lalaki yung mga nilulunod sa Nile River. Nakita nyo na yung Nile River? Napakalaking river, kaya nakakasurvive ang Egypt kahit na tagtuyot, kahit walang ulan, dahil napakalaking river yung Nile. At doon pinaanod yung mga kalalakihan, mga batang baby. Sino lang sa batch ng time ni Moises, siya lang yung nakasurvive. Anong ginawa ng nanay ni Moises? Inilagay siya sa basket. Tama ba? Siya lang yung nakasurvive. Yung time niya. And then after 40 years, si Moises ay ginamit ng Panginoon, pero hindi pa time, 80-year-old si Moises nung siya po ay nag-full-time bumalik sa Egypt. And after which, pinakita ng Diyos, gumanti ang Diyos sa bansang Egypt. Ano ang ginawa ng Panginoon? Lahat ng panganay sa Egypt ay kinuha ng Panginoon. Amen ba? Pati yung mga hayop, kinuha ng Panginoon. Kaya nagkaroon ng batas si Moises na lahat ng panganay ay para sa Diyos. Anong ginagawa nila? Pinapalitan po nila ito ng handog. Halimbawa, ikaw ay nanganak ng isang lalaki, tatay ka, yung asawa mo, nanganak ng panganay na lalaki. Para sa Diyos yun eh. That's your first fruit. Amen? Ang gagawin ay magkakaroon ng substitute. Ibibigay ngayon, ipapalit mo, anong tawag doon? Yung red heifer. Wow. Saan ka makakakita ng pulang dumalagang baka? Pag ang lahi mo ay pulang dumalagang baka, ikaw yung ino-offer. Buti na lang mga Pilipino tayo, no? Hindi tayo mga royal, no, na ino-offer. Pero ano po ang point natin? Lahat ng mga nilikha, unang produce, either by land or by herds o yung mga inaalagaang hayop, ito ay sa Panginoon.
Maging yung ating mga produce, mga anak, ito ay sa Diyos. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na child dedication. Amen ba? Kaya yung priority, talagang ito po ay batas. Sabi mo sa katabi mo, batas. Yan po ay batas. Pag hindi nila ginagawa, ay kailangan talaga nilang i-offer yung kanyang panganay sa Diyos para maglingkod. Remember si Samuel? Sino yung nanay ni Samuel? Si Hannah, hindi magkaanak. Nananalangin sa Panginoon at dininig ng Diyos yung kanyang panalangin, yung time ni Eli, no? High priest noon, that time si Eli. Pero ang sabi niya, Lord, magkaroon lang ako ng anak, iaalay ko sa iyo. Sino po yung first great prophet in the Old Testament? Si Prophet Samuel. Because he was offered to God as Nazarite. Si Samson also ay Nazarite. Pero hindi niya ginawa yung role niya bilang handog para sa Diyos. Si Jesus also ay Nazarite. Pero ginawa niya yung kanyang role. Hindi lang physically inalay niya yung kanyang buhay, kundi yung buong time niya sa kanyang 30, 31, 32, 33, and 30 and a half years of kanyang age ay inialay niya sa Diyos hanggang sa dulo talaga ibinigay niya sa Diyos. Amen ba? That is the principle of giving. Number 1 is priority of giving. Next verse, ano po ang sabi rito? Sa Deuteronomy 26 verse 2, ano po ang sabi? That you shall take some of the first of all the produce of the ground. No, lahat ng tinatanim, lahat ng bunga nito ay para sa Diyos, which you shall bring from your land and from the Lord your God is giving you. And put it in a basket and go to the place where the Lord your God chooses to make His name abide. Kaya yung principle of giving sa Biblia, mga kapatid, even kung babasahin po natin, yan po yung una, priority. Amen ba? Second principle is proportional. Ano sa Tagalog yung proportional? Next verse, next slide. Meron pa, no? He has brought us to this place and has given us this land, a land flowing with milk and honey, and now, behold, I have brought the first fruits of the land which you, O Lord, have given me. Next is, ito, may Malakay. Sige, basahin pa natin yung Malakay. Ano? Kaya dito po natin makikita na yung principle of giving, priority is giving of our tithes. Actually, sa New King James Version, basahin natin, no? Bring all the tithes. Ano ang difference ng giving and bringing? Halimbawa, sample lang. Pinahiram ko ng kotse si Pastor Arnold ng Montero. Merong pub key yun, di ba? Para umandar. And then sasabihin niya, ang sasabihin ko, Pastor, bring my pub key. No? Hindi ko pwedeng sabihin na give me my pub key. Talagang kasi it's a command dahil sa akin talaga yon. It has to be given back to me. Bring me the pub key. Magkaiba yung giving. Yung giving, if binibigay mo, dahil hindi yan sa'yo, pero pagka binigay mo, ay magiging kanya na. Ito'y coming from your possession and you're giving your possession to others. That's giving. But if it's bringing, ibinabalik mo sa Diyos yung sa Kanya. Amen ba? Yan po yung principle of priority. Kaya wag nating sabihin, Lord, ang laki naman ng tithes ko. Tandaan po natin, it has to be bring back. Amen? Tandaan po natin na tithing is not giving our money or our tenth. No. It's bringing to God what we owe Him. Sa Diyos po yan. Amen ba? Kaya sabi rito, bring all the tithes into the storehouse. Ano po yung storehouse? Kung nasaan po tayo nag-church, that is our storehouse. Amen ba? Kung tayo po ay nandito sa Land Church, Murphy,
That is your storehouse. And that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord hosts, and I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Pagbabasahin po natin yung Malakay 11, nandun pa, pati yung mga devourer, the Lord will be prevented it from happening in your lives. Pipigilan ng Diyos yung mga sumasalanta ng ating mga resources. Naalala ko yung time na nakatanggap ako ng $400. Magkano yung $400? Sa ngayon, 57. Do the math. Ha? Medyo malaki, no? 25, 20, ganyan, ano? Laking pera. Pero, alam po ninyo, time na yon, nagtatrabaho po yun sa bangko, sa Makati. Wala pa akong kotse noon, nagje-jeep lang ako. And wala pang FX noong time na yon, nagbabas, combination. Kaya pagdating sa Makati, amoy usok, amoy jeep, amoy bus, tsaka amoy kilikili ng katabi. Ganun yun di ba? Pagkababiyahe ka puntang Makati. Talagang, hanggang ngayon naman, di ba? Pwede kayong magkapalitan ng muka, lalo na kapag rush hour sa MRT, LRT, lahat ng transportation. And then, we are about to give our tithes to God. And then sabi ko, Sister Evelyn, pag binigay natin tong tithes natin, pagka pumunta ako ng Makati, baka hindi na ako makabalik. Dahil baka kapusin ako sa pamasahe. Nagkaroon kami ng konting argument. Pagtatalo, nagkaroon kami ng debate sa Senate. No? Nagbotohan. Dalawa yung kanyang boto. Dalawang kamay. Sa akin, isa lang. So, nanalo yung kanyang panukala. Hindi, bigay mo kay Lord. The Lord will provide. Pinigay ko sa Lord yung tithes namin. Malit pa lang na may sweldo ko noon. And then, sabi ko, Lord, siguro mangungutang na lang ako sa office. Pag uwi, pag wala akong mahingian. And then, pagdating ko sa office, sabi ko siguro, hindi na lang ako magla-lunch para matipid ko tong pang-uwi. Makauwi man lang. Pagbasa ko ng email, mga kapatid, around 8:25 or 9 a.m., naka-receive ako ng email coming from US. Sabi, Roland, claim this $400 to any Western Union bank. $400. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin si Jesus, mga kapatid. Nangingiyak ako nung araw na yun. And never again na makipagtalo kayo sa misis nyo. Lalo na patungkol sa pagbibigay. Amen ba? Kasi imagine, no? Ganun pala si Lord. Ititest ka. Kapag binigay mo yun sa Diyos, the Lord will bring it back. Naalala ko yung storya. 6 months, hindi nakapag-church itong in-invite sa church. And then, pag-invite niya sa church, sabi niya, nanumbalik yung aking faith in God. Hindi ako nagbabasa ng Bible. And then, sa pagbabasa niya ng Bible, after 6 months, nawalan siya ng mga around, ang sabi sa story is around $500. Ang laking pera yun, mga kapatid. $500 na wala. 6 months din niya makita. Umattend sa church, nanumbalik yung kanyang pag-ibig sa Panginoon. And then wala pang cellphone nung araw, nagbasa siya ng Bible. Pagbasa niya ng Bible, mga kapatid, eksakto, Malakay 3:10. Nandun yung kanyang $500. Amen ba? Ano po ang point doon? Kapag binabasa natin ang Biblia, mahigit pa sa $500 ang pwedeng ibalik sa atin ng Panginoon. Basta't bibigay natin sa Diyos yung ating priority. Amen?
Praise the Lord. Palakpakan po natin si Jesus. Thank you, Lord. Glory to God. Glory to God. Second, proportion. Pangalawang principle ng giving is proportional giving. Can we click the next slide? Proportional giving. Makikita natin sa 1 Corinthians, ano ibig sabihin ng proportional giving? Proportional giving is to give in proportion to what you have and according to your ability. Ibinibigay mo kung ano ang meron ka at ano ang iyong kakayanan. Amen ba? Kung umattend kayo ng leadership camp, pinresent po doon yung ating mga pagbibigay dito sa church. In summary, yung income ng church natin is around 67,000 pesos monthly. At sa 67,000 monthly, nandun po yung napupunta sa utilities, renta sa lugar na ito, love gift sa mga preachers, love gift sa mga workers, and then love gift sa mga humahayo, and then yung mga food natin. Nandun po yung slides. And then pinakita rin po doon sino yung nagbibigay, magkano yung binibigay nila for 6 months. Nandun po kayong lahat, pero wala yung pangalan nyo. Ina-apply po natin yung data privacy. Unless gusto yung ilagay yung pangalan nyo, di ba? Brother, so and so, di ba? Top on the list, mga ganyan. Hindi pa natin ginagawa yan. Kasi ang sabi ng Bible, hayaan mo ang iyong kanang kamay, hindi alam kung ano ang ginagawa ng iyong kaliwang kamay. In other words, ang pagbibigay sa Panginoon, ito po ay pribado. It's between you and your God. Kaya doon, makikita po natin na magkakaiba yung mga level ng mga giving. Amen ba? Kaya kung nandun kayo sa unahan, kayo ay mas binibigyan ng Panginoon ng mas malaking portion o proportion to what you will bring back to His storehouse. Amen? Pag pinagpala kayo ng Panginoon ng maraming sasakyan, maraming negosyo, maraming opportunity, o pinromote kayo ni Lord ng trabaho, nabigyan kayo ng maraming biyaya, maraming mga bonus. Naalala ko yung kwento natin doon sa wake ng mother ni Sister Evelyn. Marami pong naglabas ang mga story and chismis na hindi namin narinig. Na siguro isa sa kwento doon, si inay, mapagbigay po siya, 20 pesos tinatites niya every week. At minsan, kapag kagalante siya, 100. Minsan, Sister Evelyn nagbibigay ng tithes and offering. Sabi niya, 100 ko to. Yung pala sa kanya yung 100, binibigay niya sa Lord. And then sa kwentuhan, sabi nga gano'n, minsan binibigay niya tithes 20 pesos kay Lord, and then love gift kay Pastor Sani, 100. Si Pastor Sani nagkwento nun, tsaka si Sister Alma. At saka pag nakikita niya si John Lloyd, binibigay niya rin ng love gift si John Lloyd. Alam niyo yung lagi niyang iniisip kung bakit siya nagbibigay? Nagbibigay ako sa lingkod ng Panginoon. Sa anak ng lingkod ng Panginoon para ipanalangin niya yung anak ko. Siyempre, Sister Evelyn at yung anak niyang si Albert. Ang sabi niya doon sa prayer request, para yumaman yung anak ko. Amen ba? True enough, lahat ng ginastos niya doon sa last days ng mother niya, sa kanya, 150,000 doon sa place. Ano bang pangalan nun? Sa Pasig, ano ba? Evergreen. And then doon sa Batangas, another 58,000. And then sa Entourage, anong tawag doon? Yung funeral car. 350 pesos per kilometer pala yun. That's 120 kilometers. Do the math. Hindi lang isa, not once, but 2 cars. Ang naibigay ko lang yung panggas ng mga sumama sa entourage o sa procession. Amen ba?
So makikita po natin, no, binibigay niya yung kanyang proportion. Naalala ko yung kinuwento natin dun last time, yung balo, tinitingnan ni Jesus yung nagbibigay sa offering bag. Amen ba? Si Jesus, intentionally, tiningnan niya talaga kung sino nagbibigay ng marami at sino nagbibigay ng konti. And then yung widow, magkano binigay niya? 2 mites, ang sabi sa Bible. In the context of Philippine peso, pambili yun ng isang noodles para makakain ka hapunan mo sa gabi. Imagine yung balo, ibibili niya na lang ng noodles. Kanino niya binigay? Kay Lord. Ang sabi ni Jesus, sa lahat ng nagbigay dito, itong balo, ibinigay niya yung lahat sa kanya. Amen? 2 mites yung value nun, late na value sa atin, 12 pesos, pambili ng noodles. Pero sa kanya, pagkain niya na yun para mabuhay siya sa isang araw, ibinigay niya. Pero dito, yung next part ng principle ng giving para tayo pagpalain ng Panginoon, kailangan maintindihan natin priority, what is priority, and what is proportion. Yung proportion, kung ano yung kakayanan natin. Sabi mo sa katabi mo, kung ano ang kaya mo. Yan, di ba? Kung anong kaya mo, mga kapatid. May ilang buwan pa tayo rito. September, October, November, December. 4 months. December 31, 2025. Our 6-month contract will end on year-end. Talagang celebration. Woo! Happy New Year! Following day, expired na yung ating stay here. Amen ba? Saan tayo mahanap ng 10 million, mga kapatid? I'm still praying for it. Pero I do believe the Lord will give you a proportion to that 10 million. Marahil yung iba sa inyo magbibigay, Pastor, akin na yung 9 million na yan. No? Sa inyo na yung 1 million. Bahala na kayo dyan, maghati-hati. Ako na yung 9 million. Amen ba? I do believe one of you are in this church now, listening to God's message about principle of giving. Proportional. Siguro iba sa inyo 500,000, iba naman 25,000, iba 500. It's based on your ability to give. Amen ba? Huwag nating pilitin na tayo makakapag-raise ng 9 million. Ba? Ibigay natin yung portion na yon sa ibibigay ng Panginoon. Amen ba? Pag binigyan kayo ng Lord ng 9 million, ikaw na. Ikaw na yun. Amen ba? I do believe na hindi matatapos ang taon. We will reach that amount. Amen? On the first day of the week, ano sabi ni Paul? Each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collection when I come. Ano po sabi ni Paul? Sa pagdating ng linggo, kasi ang Sabbath is Saturday, tinawag nila ang linggo as first day of the week, Sunday. Kaya tayong mga Christian, ginamit na natin yung first day of the week as Sunday. Pero ngayon, modern day, pag sinabing first day of the week, nagiging Monday sa corporate. Diba? Kaya sabi ni Paul dito, pagdating ng Sunday, kolektuhin nyo na yung para ibibigay natin sa mga manggagawa. Para pagdating ko dyan, wala na tayong offering, makikinig na lang tayo ng Word of God. Amen ba? Kung ano yung kakayanan natin, huwag nating pilitin kung hindi natin kaya. Next, sa proportional giving, sa 2 Corinthians chapter 8, verse 11 to 12, but now you also must complete the doing of it, that as there was a readiness to desire it. Kailangan ito'y nasa puso. Minimithi mong magbigay. So there also may be a completion out of what you have. Kung ano meron ka, yun ang ibigay mo. For if there is a will, if there's a willing mind, it is accepted according to what one has and not according to one he does not have. Kaya ang pagbibigay kung anong meron ka. Amen ba?
Kung meron kang dalawang sapatos, bigay mo isa. Amen? Kung meron kang dalawang damit, bigay mo isa. Yung kapatiran mong walang kaldero, bigay mo isang kaldero. Amen ba? Praise the Lord. At meron na po kami diyang ah, praise the Wala, naalala ko lang yung oxygen. Alam niyo, oxygen. Si oxygen. Si inay kailangan ng oxygen yung time na yun eh. May binili mga 10 pound. 2 oras ang ubos na. Bumili ulit ng 20 pounds na oxygen. Kano ba yan? Around 6,000. Pati yung laman. Ang mahal. Si Pastor Arnold, just turn it. Meron kami niyan, malaking oxygen. Dinala nila. Pinalagyan yung laman na walang, yung tank ng oxygen. Sa kanila, 250 lang yata. Samantalang sa Marikina, yung maliit 500, doble yung presyo. Pero ano po yung point nun? Sabi ko, sige, bayaran ko na lang ng 500. Sabi ni Sister Net, hindi, kung ano yung pagkakakarga namin, Pastor, yan yung ibayad mo. Kaya yung 500 ko, binalik niya yung 300. That's the proportion of what you can give. Amen? Hindi natin pinipilit yung hindi natin kaya. Ito kaya namin ibigay. And hindi na nagamit ng inay yung oxygen. Sabi ko, Pastor Arnold, balik ko na sa iyo yung oxygen, this time may laman. Sabi niya, sige Pastor, pwede na tayong mag-dive sa Batangas. Kasi pwede siyang gamitin sa diving. Kaya natatawa lang ako. Amen ba? Alam niyo, pagka nagbigay ka ng walang laman, ibabalik ni Lord ang may laman. Makakasurvive pa kayo sa ilalim ng tubig. Siguro 5 oras, Pastor, makakasurvive ka ron. Amen ba? Praise God. Kung ano lang kaya natin, kung ano yung something that we can be of help to others, that's proportionate to what you can. Amen. Next verse. Luke 12, verse 48. For everyone to whom is given, from him much will be required. Pag ikaw binigyan ni Lord ng napakaraming kayamanan, gusto niyo ba yumaman? You will be responsible for it. Halimbawa, si Lord, bigyan ka ng 10 million ngayon. Anong gagawin mo sa 10 million? Ha? Ang ine-expect ko, Pastor, ako na yung 9 million na magbibigay. Wala akong narinig. Di ba? Pag binigyan ka ni Lord, ayan po sinasabi, pagka binigyan kayo ng sobra-sobra, sobra-sobra din ang inaasahan sa inyo ng Panginoon. And to whom much has been committed, of him they will ask the more. Naalala ko si Uncle Ben. Lagi ko naalala si Uncle Ben eh. Kailan si Uncle Ben? Yung tito ni Spider-Man, no? Ano ba pangalan ni Spider-Man si Peter Parker? Diba? Sabi ni Uncle Ben kay Peter Parker, Peter, with great power comes with great responsibility. Sinasabi sa atin ni Lord, anak, with great resources of money, talents, and time comes with great responsibility. Amen? Maging matalino tayo sa ibibigay sa atin ng Panginoon. Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin si Jesus. Thank you, Lord. Kaya alam nyo na, pag binigyan kayo ni Lord ng 10 million, ha? Praise God. Yung 9 million kay Lord, sa inyo yung 1 million. I do believe bibigay ni Lord ng malaking project. Glory to God. Ang liit lang ng 9 million, mga kapatid, no? Yung mga DPWH ko, 150 million pinapasugal lang sa casino isang gabi. Ayan po. Sino ba nagsabi nun? Isang senator, di ba? Lacson yata. Biro mo yun. Pinaghirapan nating lahat ng mga Pilipino para magbigay ng tax sa government. Isang gabi lang, pinawaldas yung 150 million natin sa casino. Anong gagawin natin sa taong yun? Ha?
Ano sabi ni Joel Villanueva? Pag magkakaroon tayo ng silya elektrika, unahin natin tong mga to. Sabi niya, galit na galit eh. Praise the Lord. Pero balik tayo sa message, no? Huwag po tayo mag-aklas mga kapatid. Hindi po ito ang avenue para makibaka kayo. Sa mga nagwawaldas ng kaban ng bayan. Pero tayo po, lahat ng binibigay natin, mga kapatid, these are all recorded in heaven. Tandaan po natin yan. Di ba? Ano sabi ni Jesus? Lay your treasure where? In heaven. Di ba? Kung kayo'y mag-iimpok ng kayamanan, saan daw natin iimpok? Para sa kalangitan. Kaya yung ating point, no, yung ating laging iniisip, ito bang ginagawa ko, ito bang investment ko for eternity? Diba? Naalala ko yung sa leadership na mention ko doon nung gabi. Sabi ko, hindi ako pinagpala ni Lord para sa magnegosyo. Nag-partner kami ni Brother Larry sa truck. Yung second truck niya. Sabi ko, Larry, hati tayo sa second truck. And then, naging 3 yung truck. Naging 4 yung truck. And then, we part ways. Nagiwalay kami. Tinayo ko yung Sidkino. Nagkaroon ng 4 na truck. Pero, tinitingnan ako, ba't hindi ka nagtatights, Pastor Roland? Kasi lahat ng operational cost napupunta lang doon sa 4 na truck. Pag pumutok ang gulong, labas ang pera. Pag hinuli sa kalye, lagay. Pagka rehistro, ang daming mga butas na malalaglag ang iyong resources. And then, magninegosyo ka, babayaran ka after 3 months. Di ubos na yung pera mo. Napunta na sa kanila, naging equity ka na sa negosyo nila. So talagang, sabi ko, ang hirap pala magnegosyo at the same time nag-work. At buti na lang nag-pandemic, mga kapatid. Pandemic, walang biyahe, hindi pwedeng umandar yung mga truck. Pandemic, nagkaroon ng opportunity at my age, 50. Nag-apply ako ng early retirement. After a year, saka ako pinayagan. Na-cash in ko yung 16 months kong year of work sa Zuilig Pharma. Nabayaran ko yung mga obligasyon ko pagkakautang. Pero huminto yung negosyo, binenta ko yung truck na palugi, 250 pesos. 250,000 each. Binili namin ng kalahating million or 750 each. Pero God is good. After a year, sabi ni Lord, bumalik ka sa corporate. And then, the rest is history. Kinuha ko dito sa Phoenix Petroleum. After 6 months, binigyan nila ako ng sakyan. And then, masaya kami kasi hindi mahirap ang trabaho. Maraming trabaho, pero hindi mahirap ang trabaho. At the same time, I'm doing my work here in ministry. Amen ba? Kaya, palakpakan po natin si Lord. Pag tinawag ka ni Lord sa negosyo, tinawag ka ni Lord, pagpapalain ka ni Lord. Amen ba? Pero pag tinawag ka ni Lord sa corporate, doon ka gagamitin ni Lord dahil nagagamit ako ng Panginoon. I share my experience with the Lord and my testimony to others in this corporate. Amen? Kaya everyone to whom is given, from him much is required. Kaya kung ano yung resources mo ngayon, mga kapatid, responsible tayo dyan. Palaguin at gamitin for eternity. Amen ba? Hindi yan sa atin. This is for the Lord. Proportional giving. Next. Third basic principle of giving is sacrificial giving. Sacrificial. Sabihin mo sa katabi mo, sacrificial. Ano sa Tagalog yung sacrificial? Sacrificial.
Ibig sabihin, yung salita ngayon ay hiram na salita, no? Sacrifice. Sa 2 Samuel 24 verse 24, ang context po nito, si Haring David ay inutusan ng Panginoon, ang sabi sa scripture, sa 2 Samuel 24, kung babasahin niyo yung entire chapter, nagkasala na naman daw ang mga Israelita sa Diyos. Kaya si David, ginamit ng Diyos si David para magpa-census. Anong kinalaman ng census? O mga nagpapa-census dito. Galit pala si Lord sa nagsisensus. Hindi. Ang context po doon, ginamit ng Diyos si David para sukatin yung kanyang kapangyarihan. Inutusan niya yung kanyang chief commander. Sino yung chief commander niya? Moab ba yun? Joab. No? Okay, ikutin niyo yung bansang Israel at sukatin yung ilan ba yung mga kanyon natin dyan. Ilan ba yung B-2 bomber natin? Parang gano'n, no? Ilan ba yung magaling magpalaso? O ilan ba yung magaling humawak ng espada? Ilan ba yung magaling makipaglaban sa labanan? Ilan yung mga kalalakihan? In other words, inabot ng 10 months para hanapin yung mga kalalakihan sa bansang Israel. 10 months para mag-census. O, sa inyong bahay, ilan lalaki dyan? Di ba? May 2 lalaki rito. Yung isa kalahati. Hindi, parang ganun. Kasi bata pa. Bata pa. And then binilang nila, umabot ng 1.2 million yung army ni David. 1.2. Nag-report ngayon si Chief Commander. Haring David, magre-report na po ako. After 10 months sa kakaikot namin, meron ka 1.2 million na army. Nung nabalitaan ni David, na-konsensya siya. Sabi niya, Lord, nagkasala ako sa iyo. Masyado akong nagmayabang. Binilang ko yung kakayanan ko. Hindi ko naman kakayanan yun eh. Ikaw naman talaga yung nagdidepensa sa bansang Israel. Nagsisisi ako sa ginawa kong kasalanan. Dumating si Prophet Gad, G-A-D. Sabi ni Propeta, David, nagkasala ka sa Panginoon. May 3 kang choice. Ha? 3 taong kang hinahabol-habol ng mga kalaban mo. 3 taon. O 3 buwan kang taggutom. Tagtuyot. O 3 araw kayong papatayin ng angel of death. Kung kayo hari, ano pipiliin nyo? Ayaw niyo lahat. Pero sabi niya, matalino si David. Hayaan ko na lang si Lord ang pumarusa sa amin. 70,000 men died dahil sa kasalanan ni David. 70,000 pinapatay ng angel of death. Yung mga kalalakihan. Kaya tandaan niyo, mga kalalakihan, malaki role niyo. Bakit mga lalaki? Pinapatay ng angel of death. Dahil sa kasalanan ni David, nagmayabang sa Panginoon. And then nagpunta siya doon sa threshing floor ni Arauna. Nakita ng angel, sinabi sa prophet of God, sinabi kay David na andon ang presensya ng Diyos sa lupain ni Arauna. Yung place na yon, modern day, kung nasaan nandoon ang Temple of Jerusalem. Amen ba? Kaya sabi ni David kay Arauna, kailangan namin magbigay ng parangal sa Diyos sa iyong lupain. Threshing floor. Nandun, ano ba ibig sabihin ng threshing floor? Doon ginigiik, kumbaga sa palay, doon yung, doon kinikiskis yung mga palay, no? Kaya sabi ni Arauna, Haring David,
Huwag nyo na lang bilihin. Sa inyo na lang gamitin nyo sa Diyos. At meron pa akong mga hayop na ialay natin sa Diyos. Pati yung aking giikang gawin mong kahoy, panggatong para magbigay tayo ng pagsamba sa Diyos. Libre. Amen ba? Kung itong may-ari nito, tatawag sa akin, Pastor Roland, sa inyo na yung place na yan. Wow. Hindi mo na kailangang magbayad. Pero baka gamitin ko yung verse na to. No? Ano sabi ni David? Then the king said to Arauna, no, but I will surely buy it from you for a price, nor will I offer burnt offerings to the Lord my God with that which cost me nothing. Ano sa Tagalog? Hindi ko tatanggapin ang ibinibigay mo sa akin ng libre. Di ba? Kailangan kong bayaran yan dahil hindi ako makakapagsamba sa Diyos nang hindi ako nagagastosan. Amen ba? Pag tumawag sa akin yung may-ari, Pastor Roland, sa inyo na yung lupain na yan kung saan sumasamba tayo sa Murphy. Anong sasabihin ko? I will not offer sacrifice to the Lord my God that will cost me nothing. Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Woo. Pastor, sayang. That's the message here. Sacrificial. Pagpunta nyo rito, nabasa kayo, that's sacrificial. Pag nagbibigay tayo sa Panginoon, yung pera natin nakadikit sa balat. Di ba? Ang sakit, no? Ewan ko kanino ko narinig yun. Kaklase ko yata eh. Ano ba naman kung manlibre ka, yung pera mo parang nasa balat. Ipit na ipit, no? Kung saan hinuhugot. Praise the Lord. Thank you, brother. Kaya, si Jesus, mga kapatid, ano po ang sabi ng Panginoon? Si Jesus, inoffer yung kanyang sarili as sacrificial lamb. Amen ba? At ang sabi ng Isaiah 53, natuwa ang Diyos. Basahin natin next verse. Andiyan yata yun. Ayan, no? Isaiah 53 verse 10. Basahin natin para ma-internalize natin that giving is sacrificial. Yet it pleased the Lord to bruise Jesus. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Natuwa ang Diyos. It give pleasure to God nung si Jesus, inalay niya willingly ang kanyang sarili. Amen ba? Sa kabayaran nating mga kasalanan. Romans chapter 3, verse 23. And Romans 6:23. Lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Pero dahil ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero yung ginawa ni Jesus sa krus, ang pambayad sa ating mga kasalanan upang kung sino man ang tumanggap sa Kanya, ibinibigyan niyang karapatang maging mga anak ng Diyos. At tayo'y bayad sa lahat nating mga pagkakautang. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoong. Glory to God. Thank you, Lord, for your sacrifice. Next, last. I think last. Ito na po. Dito na tayo mag-end. 2 Corinthians chapter 8, verse 2 to 3. That the fourth principle of giving is cheerful giving. Ano yung cheerful giving? Masayang nagbibigay. Di ba? Di ba? Ang sarap magbigay kapag bumili ka ng regalo. Tama ba? Tapos binigay mo sa pagbibigyan mo, masaya siyang tinatanggap. That's cheerful giving.
2 Corinthians chapter 8 verse 2, ano po ang sabi? That in a great trial of affliction, the abundance of their great joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. Verse 3, for I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were willingly, freely willing. Next. For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has and according to what he does not have. Amen ba? Kaya yung pangapat, ito po ay cheerful giving. Cheerful giving. Basahin ko po yung verse nitong pinaghugutan natin. Next. Last niya to. So let each one of you give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Amen. Ano po ang sabi sa Tagalog? Maganda sa Tagalog. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan o napipilitan dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Amen ba? Yan po yung apat na principle of giving. Number 1, priority giving. Number 2, proportional giving. Number 3, sacrificial giving. And number 4, cheerful giving. I do believe mga kapatid, kung ito po na-apply natin sa ating personal na buhay, nakikita ko po rito na magkakaroon ng traffic enforcer dahil lahat kayo magkakaroon ng mga sasakyan. Brand new. Amen ba? And I do believe one of you will tell me, ask me, Pastor, akin na yung 9 million na yan. Kayang-kaya ko yan. Ibigay na lang natin yung ibang portion sa iba para naman may mga contribution. Amen ba? And then I do believe one day we will build a church here. Napakalaking tower. And we will have a unit for each floors. At doon sa top floor, it's for the Lord. The big portion is for the Lord. And the small portion is for us. Amen ba? I do believe it will come to pass. Basta't gawin natin yung principle of giving. At walang manghihirap dito sa church. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo na po tayong lahat. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y pumikit at sumunod po tayo sa panalangin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, tinatanggap ko po ang iyong salita. Patawarin mo po ako, Panginoon, kung hindi ko po nagagawa ang principle of giving. Salamat po, Ama, dahil gagamitin mo ako para pagpalain ang iyong gawain. Gagamitin mo ako, Panginoon, para pagpalain ang ibang tao. Gagamitin mo ako, Panginoon, para pagpalain ang aking pamilya. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus.